Sa totoo totoo po hindi sila makikinabang dito. Tsaka speechless ako eh. Kanina ko pa sinasabi kayo nung sabi ko akalain mo yung makakaabot tayo dito dahil sa pelikula natin. After nung ma-call off nung engagement ni Bea, ngayon naman yung ex ni Bea, na si Sanjo, engaged na at mukhang matutuloy ang kasal. Anong ibig mo sabihin, Jex? Mamaya may kwento ko dyan. Meron doon isang actress na anak ng isang actress na kapatid ng isang aktor na buntis daw at engaged na. Si Lea kaya yun? Huwag na tayo magtaka. At saka nasa edad na si Ria. Ilang gabi na raw na laging nandoon sa harap ng bahay ni Bea si Dominic. Andun lang ito sa kotse. Alam mo, naniwala ako doon sa source ko. Kasi Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! hello mga ka-atis! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito si Mama Noy! Ito po si Tita Jess! Ito naman po si Papa O. At po si Kanyas. Ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihirit sa amin? Chika mo na, dali. La 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 la. Ayan. Hindi ka na po namin. Siyempre, ang ating mga pagbati muna. Dahil, tinan mo naman si Christine Hermosa, ang may bahay ni Oyo Soto. Ay buntis na naman. Congratulations! Yes! Gusto nakakatuwa naman. At talagang solid na solid ang kanilang samahan. Alam mo, malalaman mo talaga pag napakaganda ng relasyon, yung pagsasama. Kasi, pag makikita mo yun sa mukha ng lalaki o ng babae, pag kagardo, yung mga biglang bumagsak ang mukha, ibig sabihin, stress sa buhay, nabubuisit, bagot siya, ganyan. Pero tinan mo na, pag masdan yung maigi, ito si Oyo at si Christine lalong gumaganda. Diyos ko. Vampira ata yun ay. Parang hindi nagbabago yung tsura. Oo, parang ikaw yata. Kasi nagbabalat ang style. Ay! Wow! Para naman ikaw hindi ka rin nagbabalat. Di ba nga, ibig sabihin, effective. Ang ating envy treatment. Yung isang araw kasi, di ba, mga comment, bakit po namumula yung mukha nyo? Correct. Kasi nga po, hindi nyo tinapos yung video. Ginudge nyo agad kami. Anyway, going back. Di ba makikita mo si Oyo Boy? Yes. Guwapong-guwapo pa din. Ramdam mo Oo. na maayos ang kanilang pagsasama. Kaya pala fresh na fresh ka din, ay. Bakit? Parang hindi rin nagbabago eh. Why? Kasi nga, di ba, maganda rin yung pagsasama ng Naman. pamilya. Naman. Di ba? Walang mga bakot, walang stress. Di ba? Di ba lahat nagtutulungan? Katulad dito si Oyo at si Christine, di ba? Kaya binati ko si Oyo nga, na natutuwa ako sa'yo. I'm so proud of you. Nag-thank you naman si Oyo Boy. Yan ang mga hinahangaan natin. Tapos, pagkatapos ng announcement, ito naman. Engaged na si Zanjo Maruda at Ria Atayde. Yes! Ang anak ni Silvia Sanchez at ni Papa Art. Yes! Siyempre, yan ay naganap sa Singapore yata, no? At ipinost niya ni Ria na sila engaged na. Congratulations, Diba? Dad! Ang ganda naman, napakaganda mga balita yung mga unang salbo natin. Ano? Diba? Di ba, napaka-ironic mo? Ironic. Alam niyo yung irony? Hindi, te. Di ba? Ay naman. Hindi, te. Kasi... Yung hindi siya bilib sa English. Actually, nakinabahan siya makatanong na kung ano ironic eh. Ano ba? Bakit ironic? Ba't ironic nga? Hindi lang, te. Kasi di
ba? After nung ma-call off nung engagement ni Bea, o ngayon naman, te, yung ex ni Bea, na si Sanjo, engaged na at mukhang matutuloy ang kasal. Anong ibig mo sabihin, Jex? Wala lang, te. What a coincidence, di ba? Wow. Kanina, ironic. What a Okay. coincidence. Yes, oo. Oo nga, ano. Hindi, coincidence lang yun. Oo. Na yung timing, di ba? Oo, oo. Alam mo, hindi natin pwedeng tapusin din yung puso ni Bea. O kung kanino siya nababagay o kung kanino siya tatapat. Oo. Mamaya may kwento ko dyan. Ay! Anyway. So, naginip ka na naman? Ay, hindi. Gising na gising ako. Ay! Ang tulog ko 9 hours eh. Oh, ito na nga. Ito nga, nakakatuwa dito. Mabalik kay Sancho. Tinan mo si Sancho ngayon. Kasi alam mo, noon ko pa kilala si Sancho. Kaya ko yung kinuha kumpanya kasi nakita ko yung pagmamahal niya sa kanyang parents. Oo. Sa pagkamasinop niya sa kanyang trabaho. Kaya proud kumpare ako dyan. Ninong yan ni George. At nakakaloka, ninong at ninang sila ni Mariel Rodriguez noon. Nung sila pa. Okay. So anyway, what a coincidence. Okay. Mamaya, nita ko lang, how ironic! Ay, teka lang, Nay. Kailan na kaya ang kasal? Aba, ba't akong tatanungin mo? Alam mo, yung mga ganyang bagay, huwag nating pangunahan, Loy. Hayaan natin sila yung magsabi ng petsa at kung saan gaganapin at kung sino mga imbitato. Tayo ay nakikimarites lang, no? At nag-aabang lang tayo ng announcement mula kay Rhea at kay Sancho kung kailan sila ikakasal. But definitely, yung mga ganyang announcement ng engagement, pinaplano na yan. Oo, pinaplano na yan. Nag-ano na sila, nagmi-meeting na siguro sila ni Rhea sa Singapore para pag-usapan kung sino yung ninong at ninang, di ba? Kung saan ikakasal, kung gaano kagarbo o kasimple, yung ganon. Oo. At syempre, huwag natin i-compare yung kasal ni Arjo at ni Maine, kapatid ni Rhea na si Arjo, kay Maine, at sa kasal ni Rhea at kay Sancho. Ay, oo. Alam mo naman, syempre, di ba? Ang sa atin dito, ang kultura natin lalaki ang sumasagot sa kasal. Kung hindi man, mas malaki yung bahagi o yung parte ng lalaki pagdating sa gastusan. Di ba? Dito naman, siguro ibibigay ni Rhea lahat kay Sancho. Oo, kumbaga, pararamdam mo sa lalaki na ikaw nang bahala. Aking mister, mga ganyan. So, tingin niyo yung ganyan nangyari kila Bea. Layo naman, Jex, Huwag nakiano muna tayo kay Sancho. Hindi natin alam kung paano naganap yung engagement ni Bea at ni Dom at kung ano yung mga pinag-usapan nila. Nakikimarites lang din naman tayo doon. Yes. Pero dito, feeling ko naman, hindi rin yan pababayaan ni Papa Art at ni Ibiang, ni Sylvia Sanchez. All out support din yung mga yan. Lalo na si Ibiang, na noon-noon pa, gusto niya talagang magkaapo. Si Ibiang, oo. Sila ni Papa Art, talagang sabik na silang magkaapo. Oo. Na ano ko nga si Ibiang, naalala ko si Ibiang, gusto niyang nakawin yung apo niya. Talaga? Itakbo. Akin na tong apo ko, mga ganyan. Bakit, te? Hindi pa ba nabubuntis si May? Ay, naiinip ka na? Ini-enjoy pa ni Maine at ni Arjo ang kanilang, alam mo yun, yung wala married pa silang life. pangatlo. Ini-enjoy muna nila ang isa't isa. Hayaan natin yun. As a Nakaplano couple. rin yan. Kasi, pag may pangatlo na sa pamilya, alam mo na, lahat sila nakatutok na to. Hati na yung atensyon, di ba? Correct. Pero Nay, mahirap yun Oh. Yung syempre, di ba, napaka-well celebrated yung kasal ni Arjo at saka ni Maine. So hindi talaga, kahit na walang, sabihin natin na walang pressure, kahit pa paano, may pressure pa rin yun dahil makakompare ng mga netizen kung paano yung naging kasal ng isang kapatid sa kabilang kapatid. Pwede, huwag mo na silang bigyan ng idea, Loy. Hindi na. Bigyan mo sila ng idea, i-compare nyo nga. Hindi! Parang ganun eh. Nasabi ko lang as a netizen. Naku,
sabi ko sa'yo. Sa'yo nagsisimula yan eh. Hoy, hindi! Ano ka ba, Nay? Siyempre, di ba, alam mo naman yung kultura din nating mga Pinoy, di ba? Pag sa pamilya, di mo naman din may iwasan na, yung isang anak, ganito yung Ayan. nag-celebrate, yung kabilang anak. Oh, Paano kaya binibigyan mo nga ng mag-celebrate? idea. Wala ko sinasabing ka. O, alam mo na, pag kami lang ni Jex ang nainpan. Diba? O anyway, hindi naman siguro. Alam mo, matatalino ng mga netizen ngayon at nakakaunawa sila kung anong gusto mangyari nung engaged couple. Totoo. Diba? Ay, teka, Nay. Oh, Meron kasi lumabas sa X, yung dating Twitter, sa app, oh. na nag-blind item. Sabi, meron doon isang actress na anak ng isang actress Oh. na kapatid ng isang aktor na buntis daw at engaged na. Sino kaya yun? Well, marami nagtuturo doon sa mga comment section. Puro sila ang tinuturo. Dahil nga nag-announce sila na engagement. Diba? Oo. Na-engage na sila. So, alam mo, kung sakali man na ito'y totoo, aba, hindi naman tayo para magtaka pa. Una, babae yan. Magtaka tayo kung si Jex mag-a-announce na buntis siya. Sasapakin ko talaga yan. Diba? Wala na sa Diba? Huwag na tayo magtaka. At saka nasa edad na si Ria. Ilang taon na si Ria? 32? O si Sanjo, 42? O nasa edad na sila. Hindi na sila mga menor para ipaalala pa sa kanila yung mga pros and cons ng mga pag-asawa, ng pagbubuntis. At kung sakali man na totoo, di ba? Bakit tayong mag-a-announce? Hayaan natin sila ang mag-announce nun kung sakaling totoo na. Di ba? Bigay natin yung moment na yon na sila yung mag-a-announce kasi sila naman nakakaalam ng totoo. Di ba? At saka tayo sumahod bilang mga marites at magbunyi at matuwa para sa kanila dahil narinig natin mula sa kanila. Dahil sila yung mga involved. Di ba? Oo. At Diyos ko, no, kung sakali man na buntis si Ria, Diyos ko, ang unang-unang matutuwa dyan si Ibiang. Gustong-gusto na niyang magkaapo. Oo. Kahit si Papa Art, gusto na rin magkaapo. Oo. So kung sakali nabuntis talaga si Ria, Oo. so nauna siya kaysa kay Arjo? Kahit pumangalawa si Arjo, imposibleng magbuntis si Arjo. Hindi! Ibig kong sabihin si Maine at si Arjo. Patulog to. Hindi, kasi nga, hindi, ang alam ko, ini-enjoy ni Maine at ni Arjo muna. Yung kanilang married life, habang wala pa silang pangatlo. Diba? Alam ko yun, ha? Basta matuwa na tayo. Oo, at ako yung tuwang-tuwa para sa aking kumparing si Sanjo. If ever na siya ay lalagay na sa tahimik. At kung sakali man na i-announce nila na buntis nga si Ria, aba, sana naman ninong ako. Hindi. Tapos sabihin ni Sanjo sa akin, quits na tayo ha. Naapektuhan yung mga bata. Anyway, ayan, congratulations kina Ria at kay Sancho at best wishes sa inyo. Yes! Love, love, love! Pero teka, mabalik naman tayo kay Bea and Dominic. Oh. Kasi sabi mo kanina may kukwento ka din. Ay, oo nga. Kwento mo ngayon. Ay, baklang-baklay. Kwento mo ngayon. Ngayon? Ang boses na kita. Ay, ito na nga. Baklang-bakla yung Mas bakla. Hindi, kasi di ba, feeling ko talaga magkakasundo, magkakaayos. Baka sakaling magkabalikan itong si Bea at si Dominic. Dahil alam mo ba, ilang gabi na raw na laging nandoon sa harap ng bahay ni Bea si Dominic. Andun lang ito sa kotse. Oo. Iniintay ang pagdating ni Bea. Oo. Nakasindi lang yung kanyang makina. Andun lang siya waiting. Alam mo, yun yung ayon sa source ko. Alam mo, naniwala ako dun sa source ko. Kasi, nung nililigawan pa ni Dominic si Michelle Vito,
na ngayon si Michelle Vito ay jowa na ni di ba? Enzo Pineda. Nung sila at pinipigilan pa noon at hindi pabor ang mami ni Michelle Vito kay Dominic. Ay, alas 5 ng umaga bago mag alas 6, andon sa Lasal, sa tapat ng Lasal. Nakapark lang si Dominic Roque. Iniintay niyang pagdating ni Michelle Vito. Oo. Ang sweet. Oo, yun ang ayon sa source ko, ha? Oo. Pero na lang ko i-deny ito ni Dominic. Kaya, nung nakarating sa akin na andun lagi yung sasakyan ni Dominic sa tapat ng bahay ni Bea, it's either nasa loob si Dominic or nasa sasakyan lang si Dominic. Diba? Nakakatuwa. Sana magkaayos sila. Kasi gusto ko talaga. Kaya managinip ako o hindi. Laman ng panaginip ko yung kinikilig ako sa kanila. Oo. Diba? Saka yung grabe rin kung halimbawa man na hindi siya pumapasok sa loob or nandun lang siya sa labas nag-aabang. Aba, effort yun Oo. Diba? Hindi, yun, isang pagpapatotoo yun kung gaano kalalim at kung gaano kamahal ni Dominic si Bea. Oo, kasi sinusuyo mo talaga. Oo. Para lang maramdaman mo na sincere ako talaga, na gusto ko tang ma-win back. Diba? Oo. At sana nga mabigyan ng second chance ni Bea ang kanilang relasyon. Kung hindi tututol ang mami ni Bea. Ganito na lang. Kung papabor lahat, malaki ang chance na maging sila ulit kung papabor lahat ang mga taong nakapaligid sa kanila. And speaking of Dominic, ayan na, pinabulaanan na ni Mayor Bullet Halushos at ni dating Congressman Bong Suntay ang kanilang personal involvement dito kay Dominic. Okay? At pinagtatawanan na lamang nila yung issue na naliling sila kay Dominic. Samantalang kasama pala nila si Dominic sa Euro Monkeys, yung kanilang samahan ng mga motocross riders. Yes. Oo. Kasama si Ding Dong Dantes, si Richard Gutierrez, kahit si King Atienza, andun din. O, diba? At nilinaw rin ni Bullet sa panayam niya ni Jay Ruiz na siya ang may-ari ng kondo na inuupahan ni Dominic. Pero tama tayo. Inuupahan talaga ni Dominic yon sa mababang halaga as in friendly price. 50% off. Oo nga. Diba? Kasi malaki yung unit. Hindi, tsaka kasi diba, siya yung nag-ayos. Siya yung kumasa sa Ng pag-aayos. interior. Oo. Kasi nasabi nga ni Mayor, diba, bakbak na yung sahig. Tiniles lahat ni Dominic. Diba? Correct. Oo. Bahala ka na dyan, pagandahin mo yan. Na yun naman sinabi sa akin ni Dominic noon. Nung panahon ng pandemya, nag-uusap pa kami via video call. At nilinaw rin niya ni Dominic Roque through a statement made by his lawyer na hindi totoo yung pagkakalink niya sa dalawang kaibigan niya at humihingi rin siya ng dispensa doon sa dalawang kaibigan niya. Siyempre, tinukoy dito yung pangalan ni Ate Christy Fermin. Oo. Na I'm sure kinaya naman ni Ate Christy na idepensa ang kanyang sarili o ang kanyang mga nailabas na balita pertaining to the issue. Nilinaw nga ni Tita Christy sa kanyang radio program na walang mali siya at hindi niya nilagyan ng mali siya ang pagkakadawit ng dalawang politiko kay Dominic. Dahil ayon kay Tita Christy, hindi rin siya nagbanggit ng pangalan ni Bullet Halushos at hindi rin niya kilala ng personal sina Bullet at Bong Suntay na siyang presidente ng Clean Fuel na ini-endorse ni Dominic. Sana ay hindi na mauwi yan sa demandahan. Pwede naman yan pag-usapan. Diba? At ang nakakatuwa rito, no? Despite the issues involving Dominic, may nagtiwala sa kanyang isang brand na kinuha siya bilang endorser. Bukod sa Clean Fuel na sinabi nga ni Bong Suntay, lalong lumakas. Oo, ang Clean Fuel. Kinuha pa si Dominic. Ibig sabihin, ako bilang talent manager, hindi nakasira at all kay Dominic ang mga naglabasang issue. Bagkus ito'y nakapagpatingkad pa ng kanyang pagkalalaki.
nakapagpatingkad pa ng kanyang kagwapuhan. Oh, Di ba? totoo naman. Nagkataon lang na ito ay pilit na idinidikit sa issue ng hiwalayan nila ni Bea Alonzo. Mas nagkaroon ng awareness. Awareness sa Yung pangalang mga, Dominic. Yung consumer sa pangalang Dominic Roque. Oo. Oh. Diba? Ay, nga pala, Lon. Yan, checks, no? Yes. Kami pong tatlo ay tumungo ng Senado. Yes. Oo. At doon napatunayan namin kung gaano kalakas ang OGDS Showbiz App. Oo. Salamat po. Ang dami-dami nagpapapicture sa amin. Buti na lang hindi kami inuutosan, kami ang magpa-develop. Ha? Otherwise, hindi. Pag inutusan tayo, kuna mo naman kami kukuha ng picture pala. O anyway, ayan. Siyempre, nandun tayo para supportahan ng Eddie Garcia bill. Yes! Oo. Kasi nga, third and final reading kahapon na. At ito yung naprubahan, no? Oo, Oo. good news na naman. Good Puro news. tayo good news today, ha? Good news to para sa mga movie workers, lalo na yung mga maliliit at umaasa lamang sa mga pelikula, sa mga teleserye na hindi nalalampas sa mga itinakdang bilang ng mga oras ng trabaho. Ganon din sa mga artista. Oo. Saka na meron na silang safe and comfortable na environment, Ah, di ba? ah, Yung ah. inaano doon, na kailangan din meron ng ambulansya lagi sa mga shooting, di ba? Na may, na may matinong holding area, yung mga ganun mga nakalagay doon sa batas. Kaya nakakatuwa po dahil nagkaroon ng ngipin ng batas para magkaroon ng protection yung mga movie workers. Oo. At Yes. naalala ko, no, yung may bahay ni Tito Eddie Garcia Oh. ay lumapit sa atin para sabihin nanonood sila ng OGDS Showbiz. Ay, Sabi, thank you po, mami. Oo, at sabi niya sa akin, nakakalungkot naman kung hindi pa ito nangyari kay Tito Eddie. No? Hindi pa magkakaroon ng ganitong bill. Sabi ko, ito po yung pamana ni Tito Eddie sa amin. Oo. Kaya, nag-react si Robin Padilla. Hindi dun sa statement na yun. Kundi, tinanong ko kasi si Robin kung malaki ba ang epekto nito sa mga producer. Kasi manganganak ang kanilang gastusin. Oh. Bukod sa pag-increase ng mga talent fees at pag-increase ng mga, alam mo yon, yung mga sinasahod ng mga maliliit na tao, hindi pa? Kasi nga naiikli yung shooting hours. Oo. Madadagdagan yung araw ng shooting, di ba? Oo, di ba? Yan ganyan, oo. Ano ang masasabi ni Senator Robin Padilla dyan na katuwang ni Senator Jinggoy sa pag-sponsor ng bill na ito? Unang makikinabang dito yung ating mga maliliit, mga kasama natin sa pelikula, na Unsung hindi heroes. regular, na magkakaroon sila ng tamang oras ng pagtatrabaho, tamang benefits. Yun yung gusto natin dito sa Eddie Garcia. Hindi yung, kasi ang mga artista naman, sa totoo lang, yung mga malalaking artista, sila yung tumulong para maisulong ito. Pero hindi naman talaga sila, sa totoo po, hindi sila makikinabang dito. Ang makikinabang sila sa oras, pero yung mga artista kasi madaling pakiusapan yan. Hindi yan mahirap kausap. Pag sinabi mo extend, mag-extend yan. Ang pinroteksyonan natin dito yung maliliit. Yung mga talagang yung mga nasa tent, yung mga crew, mga staff, sila po yung talagang makikinabang dito sa Eddie Garcia. So anong pakiusap ni Senator Robin Padilla sa mga producers? Sana po sundin natin. Opo, kasi batas na po ito. Inihingi namin po sa inyo, sundin natin. Sapagkat ito naman po ay ginawa naming makatarungan dahil noong ginawa namin yung unang draft nito, may mga producer na nagsabi na hindi lamang kayo senador ng artista o ng mga crew, senador din kayo ng mga producer. Kaya po ginawa po namin lahat ng paraan para magkita-kita sa gitna. Walang matalo, lahat panalo. Ayan. Ako sana nga magkaroon ng katuparan yan. At hindi pa yan final and executory, ika nga. Kasi aakit pa yan sa mababang kapulungan, sa Congress. Para yan ay aprubahan din. Hanggang sa ipapirma na yan kay Pangulong Marcos. Para maging ganap ng isang batas.
Pero narinig ko na yung nabanggit ni Senator Amy, it's been a long time daw na naging unanimous ang Senado sa isang batas. Yung walang halos bakbakan, sabi niya. Dahil nga, ibig sabihin, halos lahat ng mga senador ay agree dito sa batas na to. Diba? Oo, di ba? Kaya congratulations sa Eddie Garcia Bill at isang makabuluhang pamana ni Tito Eddie sa atin yan. Siyempre, sinamantala na rin doon sa Senado ang pagkilala sa pelikulang Rewind. Ganon din kina Dingdong Dantes at Marian Rivera Dantes dahil naging bahagi sila ng isang history kung saan ang Rewind ang may pinakamataas na gross receipt. Wow! Sa box office. Yes! Ayan. Oo, at lahat halos sa mga senador ay nakapanood ng Rewind. Oo. At syempre, ano pa nga bang masasabi dyan ni Marian at ni Dingdong? Grabe yung ibinigay sa amin ngayong araw. So, we're very overwhelmed. Pero really grateful sa pagkilalang ito. Pero higit sa lahat, talagang papasalamat kami na naging instrumento kami para magampanan yung roles ng John and Mary dito sa pelikulang Rewind. Marian? Ako speechless ako eh. Kanina ko pa sinasabi kay Dong, sabi ko akalain mo yung makakaabot tayo dito dahil sa pelikula natin. So, very thankful talaga kami sa lahat ng sumuporta at nanood talaga ng Rewind. Oo, yung hindi lang to Rewind, no? History. History yung ginawa ninyo. Yes, and mas nagiging espesyal yung araw eh kasi bukod doon sa pagkilala sa Rewind, naipasa ang isang napakahalagang batas para sa industriya natin to protect, of course, to safeguard and to strengthen yung welfare, security, and safety ng ating workers behind the camera. Siyempre, ang goal naman talaga lang natin ay maging buhay na buhay ang industriya, mas gumawa tayo na mas maraming pelikula. Kaya itong panukala na ipinasa is very helpful. And sana sunod-sunod na rin sa lahat ng iba pang pangangailangan like the producers, meron marami pang mga needs and challenges na sana ay masuportahan at matulungan din. Ayan. Diba? Nakakatuwa na kasi diba hindi mo alam kung gaano pala yung magiging epekto ng pelikula na ginawa mo dun sa mga nanood. Kasi yun hindi madalas na naririnig natin sa mga privilege speeches ng mga senador kahapon na sinasabi nila na hindi lang ito nire-recognize dahil sa highest grossing movie of all time kayo. Nire-recognize din niya yung storya, yung inspirasyon na binigay nila sa mga mamamayang Pilipino through their movie. Kaya, congratulations! More movies like this! Congratulations sa Star Cinema. Gusto namin ipagmalakit, magbuhat ng bako. Kami ho ang mga unang nakapanood ng Rewind. Hindi po sila Dingdong at si Maria. Kaya kami rin dito, di ba? Oo! Super pukpok kami rito. Diba? Talagang abot-abot ang aming papuri at excitement para sa pelikula kasi nga napanood natin. Thank you to Sir Perry Lanciga na nagpanood sa atin sa manager ni Dingdong. Oo. Mamaloy hindi sa Star Cinema? Gaga! Siyempre, andun din tayo sa ABS-CBN nung napanood natin. Oo, sa Star Cinema natin. Oo. Pero ang masugid na humihingi ng suporta sa atin ay ang grupo ni Dingdong. Hindi ang grupo ng Star Cinema. Sabi mo kasi. Hindi, sila kasi lagi kong kausap. Tsaka nakaka-touch sila na kasi talagang nag-adjust sila doon sa schedule natin dahil papunta na tayo ng Amerika nun, di ba? Nakakatuwa Para si daw Perry. ma-make sure na Thank mapanood you. natin. Salamat po! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Di ba si Mama Loy? Naku, malapit na kami mag 1 million subscribers! Tulungan niyo na po kayo ma-reach yung milestone na yan. Mag-subscribe na po kayo now na! I-click niyo na po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung ibigay niyo po ang aming episode yan, meron kayong komento. Sa lahat ng aming chika, i-comment niyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinig niya, kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre, pang kanya-kanya namin siya. Yes, sana mo na subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po, nakapost pa rin yung isa sa pinakamasayang araw namin sa Korea. Lahat ng araw masaya, pero feeling ko ito yung pinakamasaya kasi nag-lap trip kami mula umaga hanggang gabi. Kaya panoorin niyo po ito. Don't miss it para mag-good vibes po kayo. At syempre, nais natin magpasalamat sa ND Skin Beauty and Wellness Center. Nandun po yan sa Grandia Place Building sa Mother Ignacia. Tawid lang po ng ABS-CBN.
natin. Para sa inyo. Sa likod lang ng ABS-CBN yan. Oh. Journey sa kutis na makinis. Yes. Yeah. Ay, mga high-tech ang kanilang mga gamit doon. Yes. I-try ninyo. Ako, Diyos ko talaga patalbugan ang mga gamit ngayon. At Diyos ko, i-try niyo yung ano, pag ayan, nagbabakbak ang aming mga Oo mukha nga. ngayon, kaya nag-makeup lang kami ng saglit, ano? Ako nga ang ginawa ko foundation, Eh, kasi- sunblock. Kasi nga, di ba kailangan mo na nakakahinga daw yung face. Nag-micro needling kami, kaya Yes. nagdugo-dugo yung mukha namin. PRF, oo. Oo, naka-i-try niyo yun, napakaganda. Pero hindi masakit. Baka mamaya matakot sa... Yun nakakalaloka, hindi masakit. Oo. Pati yung drip nila, hindi ko alam nakatusok na pala. Oo. Lagi ka lang kasi sa likod nakakaramdam. Ha? Hindi. Nararamdaman niya pa ba? Dito! Yan, ang galing! Sabi nga ni Jello, di ba? Shooter sila doon. Kasi may isang ganun lang. Isang ganun lang. Oh, Hindi na naghahanap masyado ng nerd. ang galing mo. Oh, di ba? Sinichika ka lang, tusok na pala. Tsaka ang galing ng mga ano niya, yung pang face nila talaga. At meron silang skin analysis doon. Si Loy, ilang taon na Loy? 48. Ang Yes. skin mo ay anong edad? 47. At least baka ng isang taon. Tatangin mo ko. Alam ko na may sagot eh. Kaya mo inopen yung topic na yan para talaga naman pag-usapan na age 54 ka pero ang skin age mo 41. Wala yun. Aray! Usapan yun. Yan ay dyan lang matatagpuan sa Envy Skin, Beauty and Wellness Center. Yeah! Ang dami pati yung ritoke, ganyan. Pati Yes! sa boobs. Naku, Lahat. andyan sa IG, Oo. tingnan nyo lahat ng kanilang mga services and treatments. Yes! Lahat po Ayan. ng mga ng kailangan nyo na aesthetic surgery. Yeah. Pati sex change. Oo, pwede din, no? Ang galing. Lahat, diba? anything. Pwede ka na, Jex. Kasi nagpaputol na po si Jex. Hindi lahat nakuha. May natirang ugat. Tumubo. Mas malaki pa ho ang tumubo. Kay Jex. Nakakaloka. Ikaw naman, Jex. Te, sa Tita Jack's channel, may bago po akong vlog dyan. At pasalamatan ko lang, te, ang iconic star. Ang Lux- iconic? Yes. Ang Lux Premier Beauty and Wellness. At ang End Transition PH. Thank you po. At syempre pa, nandyan po ako sa Sorsogon, sa Legazpi. Ha? Yay! Oo. Diba? Yeah. Wala kang pakialaman. Nasa Legazpi po ako, meron akong topic acting challenge ni OJT. Yes, sa SM Legazpi. Tapos SM Sorsogon. Ay! Pareho po yan, Feb 28. Wow! Ako po ang inyong coach. Yes. Wow! Kaya mag-enroll na kayo dyan, ha? Oo. Kita-kits, okay? Pag in-announce ko po, confirmed yon Yes. at legit. Yung pong ginagamit ng mga retrato ko at feeling nila ako daw ang magko-coach, hindi po totoo yun. Dito lang po yan sa Ozzy Diaz Acting Workshop fan page. Doon niyo po yun abangan. Yes. Kung may mga turo pa rin po ako. At syempre pa, ang Ozzy Diaz Showbiz Update ay may fan page din po. At kung ayaw makita mga pagmumukha namin, syempre, nandyan ang Apple Podcast at ang Spotify, di ba? Yes. Para sa kotse, nakikinig ka doon. Oo. At syempre pa, ang aking mag-iina, Mira TV, Erin Diaz at Mami Sol sa kanilang mga YouTube channel. Yan. Pakinaman. At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Ozzy Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang laging yung inihirit sa amin? Chika mo na, dali. La 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 la. Chika mo na, dali. Isa pa. La 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 la. Chika mo na, dali. Yan. At gagawa ganun pa si Jake. Feeling ko talaga ikaw magpapadagdag ng boobs. Oo No? nga. Plano mo? Plano ko, te. Talaga? Gusto ko talaga magpadagdag. Oo. Para talagang Oo. kakaiba. Bakit? Lalagyan ko pa ng isa rito. Ha? Kakaiba. At saka alam mo agad, ay nagpagawa siya. Kasi